Unit 4, Quarter 4, Week 1. Mito. Pangatnig, magkatimbang at di magkatimbang. Hugnayang pangusap at babala. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mito, pangatnig, magkatimbang at di magkatimbang, hugnayang pangusap, at ang babala. Mga kasanayan at layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Encantadia. Pagtukoy sa mga bathala, Diyos, Diyosa ng mitolohiya, batay sa paghula sa mga larawan. Para sa unang larawan, siya ang pinakamataas na Diyos sa katutubong Pilipino. Naninirahan sa kalangitan. Ano ang tamang sagot? Magaling. Bathala. Pangalawa, Diyosa ng mga bituin. Kapatid ni Mayari. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Tala. Pangatlo, Diyos ng araw, patron ng mga mandirigma. Ano ang tamang sagot? Magaling. Apo-laki. Pang-apat, Diyosa ng silangang kalangitan ng panay. Iniwan ang asawa niyang si Tungkok Langit. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Alunsina. Panglima, Diyosa ng pag-ibig at kagandahan ng mga Romano. Tinatawag siyang Aphrodite sa mitolohiya ng mga Griego. Ano ang tamang sagot? Magaling. Venus. Mito o ang mitolohiya. Ang mito o myth sa Ingles ay mga kwentong binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala.
Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga Diyos at nagbibigay paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Ang kwentong bayan, alamat at mito ay halos may kaugnayan sa isa't isa. Halos pareho lamang ang kanilang paksa na karaniwan ay tumatalakay sa kalikasan, pamahiin, relihiyon, paniniwala at kultura ng isang partikular na pangkat o lugar. Kaugnay nito ang pagsasalaysay ng maayos at wasto ng buod. Ang pagkakasunod-sunod ay isa ring mahalagang kasanayan sa pagbasa na dapat mahasa ng isang mag-aaral upang lubos na maunawaan ang lahat ng materyal sa pagbasa. Sa Pilipinas naman, ang mito ay kinabibilangan ng mga kwentong bayang naglalahad ng tungkol sa mga anito, Diyos at Diyosa, mga kakaibang nilalang at sa mga pagkagunaw ng mga daigdig noon. Unang aralin, brilyante ng mga sangre, pagpapakilala sa mitolohiya. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, tungkol saan ang napanood mong bahagi ng fantaserye? Magaling! Ang napanood na bahagi ay tungkol sa pagpapaliwanag ng mga brilyante ng mga sangre, mga makapangyarihang bato na nagtataglay ng mahalagang kapangyarihan at nagbabantay sa kapayapaan ng Encantadia. Pangalawa, ano-anong uri ng brilyante ang ibinigay? Tama! Brilyante ng apoy o fire. Brilyante ng tubig o water. Brilyante ng hangin o air. At brilyante ng lupa o earth. Pangatlo, nais mo rin bang makatanggap ng brilyante? Narito ang posibleng sagot. Opo, nais ko ring makatanggap ng brilyante dahil magagamit ito para makatulong at magbigay proteksyon sa iba. Pang-apat, anong brilyante ang nais mong matanggap? Bakit? Narito ang posibleng sagot. Ang brilyante ng tubig o water.
Ito ang nais kong matanggap dahil kumakatawan ito sa buhay, kapayapaan at kakayahang pagalingin ang ibang nilalang. Panglima, anong mahalagang ideya ang nais nitong iparating sa mga manonood ng fantaserye? Napakagaling! Ang pagkakaisa ng apat na brilyante ay simbolo ng pagkakaisa ng mga tauhan at mamamayan. Ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa kabutihan, hindi sa pansariling interes. Ang bawat isa ay may natatanging tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan upang mapanatili ang kaayusan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Hulagot. Bago basahin ang kwento ng mitolohiya, basahin ang bawat pangungusap. Hulaan kung paano ginamit ang mga salitang may guhit sa paraang denotasyon at konotasyon. Isulat ang sagot sa patlang. Pag-aralan ang halimbawa. Denotasyon, si Kabunyan ang itinuturing na Diyos ng mga taga-Benguet. Ang ibig sabihin ng Diyos sa denotasyon ay sinasamba, dinadakila. Para naman sa konotasyon, huwag mo sanang gawing Diyos ang pera. Ang ibig sabihin ng Diyos sa konotasyon ay mangibabaw sa buhay o unahin sa lahat. Sa makatuwid, ang denotasyon ay ang literal na kahulugan ng salita o kahulugan mula sa diksyonaryo. Samantalang ang konotasyon ay ang malalim na pakahulugan sa salita o iba pang nais ipakahulugan. Ngayon ay sagutin ang pagsasanay. Una, denotasyon. Lubhang malungkot si Ibong Martinez dahil nabasag ang mga itlog niya. Ano ang tamang sagot? Narito ang tamang sagot. Nalungkot siya dahil nasira o nabasag ang totoong mga itlog na kaniyang inaalagaan. Konotasyon. Hindi ako nakapag-aral ng husto, kaya itlog ang nakuha kong score. Ang sagot ay nakuha niya ang pinakamababang marka o 0 dahil hindi siya naghanda. Pangalawa, denotasyon. Ooperahan siya sa puso bukas. Ang sagot ay sumasailalim siya sa totoong operasyon sa kanyang puso. Konotasyon. Halos madurog ang puso ni Martinez nang makita niyang nabasag ang lahat ng itlog niya. Ang tamang sagot ay lubhang nasaktan o labis ang dalamhati niya sa nangyari. Pangatlo, denotasyon. Nakita kong palipad-lipad si Alitaptap
at may dalang apoy. Ang sagot ay may totoong alitaptap na lumilipad habang may dala o taglay na liwanag. Konotasyon. Huwag kang maglaro ng apoy na sisira sa buhay mo. Ang tamang sagot ay huwag kang gumawa ng mapanganib o masamang bagay na maaaring magdulot ng problema. Pang-apat, denotasyon. Itinaas ng magandang diwata ang kaniyang kamay para payapain ang lahat. Ang tamang sagot ay totoong itinaas ng diwata ang kaniyang kamay upang pakalmahin ang mga tao. Konotasyon. Mahaba ang kamay ng kalaro ko. Nawala agad ang pitaka ko. Ang tamang sagot ay may posibilidad na magnanakaw o mandurukot ang kalaro. Pang-lima, denotasyon. Kulang ka ng tubig kaya masakit ang ulo mo. Sagot, sumasakit ang ulo mo dahil dehydrated ka o kulang sa pag-inom ng tubig. Konotasyon. Matigas ang ulo. Hinahanap pa rin niya si alimango at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Sagot, hindi siya nakikinig sa payo at ipinagpapatuloy pa rin ang delikado o maling ginagawa. Ikalawa at ikatlong araw. Ikalawang aralin, ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Pagproseso ng pag-unawa. Kaya mo bang sagutin? Una, ano ang kaibahan ng mitolohiya sa iba pang kwento? Pangalawa, sino-sino ang naaalala mong pangalan ng mga Diyos o Diyosa mula sa ating mga kapuluan? At pangatlo, bakit kaya mahalagang pag-aralan ang mitolohiya ng ating bansa? Ngayon ay maaari na nating basahin ang kwentong Ang Hukuman ni Mariang Sinukuan. Maaari mo rin itong panoorin sa link na ito. Umpisahan na natin. Mula sa bundok ng Arayat sa Pampanga ay may kinikilalang napakagandang engkantada. Ang magandang diwata ay kilala bilang si Mariang Sinukuan, isang mabait at makatuwirang diwata. Mayroon na siyang hukuman na naging sagisag ng katarungan at pag-ibig. Sa kanyang hukuman, nagtutungo ang mga tao at hayop na nakatira sa bundok Arayat upang magsumbong at humingi ng payo. Isang araw, narinig ni Mariang Sinukuan ang malakas na pag-iyak ni Ibong Martinez. Ipinatawag niya si Martinez sa kanyang hukuman at halos madurog ang puso niya sa lungkot nang ipakita ni Martinez ang sirang pugad at basag na mga itlog nito.
Anong nangyari sa iyong pugad, mahal kong ibon? Tanong ni Maria kay Martinez. Kasi po kagabi, humihikbing huni ni Martinez. Biglang dumamba ng dumamba si kabayo at natapakan ang aking pugad. Madaling nagsiyasat ang magandang diwata at ipinatawag si kabayo. Bakit ka dumamba ng dumamba kagabi na ikinabasag ng mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria nang dumating si kabayo sa kanyang hukuman. Kasi po, mahinay na halinghing ni kabayo. Nagulat ako nang biglang kumukak ng malakas si Palaka. Ipinatawag ni Mariang sinukuan si Palaka at tinanong, bakit ka biglang kumukak ng malakas kagabi na ikinagulat ni kabayo kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Kasi po, paos na kukak ni Palaka. Humingi lamang po ako ng saklolo dahil nakita kong dala ni Pagong ang kanyang bahay. Agad namang ipinatawag ni Maria si Pagong. Bakit dala mo ang bahay mo kagabi? Kaya natakot at kumukak si Palaka. Kaya dumamba si kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Kasi po, humihingal na paliwanag ni Pagong. Natakot akong masunog ang aking bahay dahil nakita kong palipad-lipad si Alitaptap at may dalang apoy. Ipinatawag naman ni Maria si Alitaptap at tinanong, bakit may dala kang apoy kagabi? Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot si Palaka. Kaya dumamba ng dumamba si kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Kasi po, kutitap ni Alitaptap, kailangan kong magdala ng apoy para pananggalang laban kay lamok na palipad-lipad at may dalang itak. Lalong nahiwagaan si Maria sa pangyayari. Kaya agad niyang ipinatawag si lamok. Bakit may dala kang itak kagabi? Kaya nagdala ng apoy si Alitaptap. Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot si Palaka. Kaya dumamba ng dumamba si kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Hindi agad nakasagot si lamok. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang naghihintay ng kanyang sagot ang mga hayop sa hukuman. Kasi po, paputol-putol na ugong ni lamok. Hinahanap ko si Alimango. At bakit naman may dala ka pang itak sa paghahanap kay Alimango? Nahiwagang usisa ng diwata. Kasi po, gusto ko pong gumanti sa ginawa niya sa akin. Paliwanag ni lamok. Noong isang linggo, bigla na lamang niya akong sinipit. Mabuti at hindi niya nasipit ang aking leeg.
pero nasugatan ang aking isang paa. Nawala ang pagtitimpi ni Lamok at galit na umugong-ugong. Ngayong magaling na ang aking paa, talagang hahanapin ko siya upang managot sa ginawa niya. Alam kong nagtago siya, pero susuotin ko ang lahat ng butas at bitak hanggang makita ko ang taksil na si Alimango. Masyadong nadala si Lamok ng sama ng loob at wala sa loob na iwi na siwas ang kanyang itak. Hindi sinasadya, dumulas ang itak sa kanyang kamay at muntik ng tamaan sa ulo si Palaka. Sa takot, napalundag at kumukak ng malakas si Palaka. Dahil nagulat, dumamba si Kabayo. Dala-dala ang kanyang bahay na nagtago si Pagong. Nagningas ang apoy ni Alitaptap at lumipad na dala ang pugad ni Martinez. Itinaas ng magandang diwata ng Arayat ang kanyang kamay para payapain ang lahat. Pagkatapos, itinuro niya si Lamok at nagwika, "Masyado kang marahas, Lamok. Nagulo ang aking kaharian dahil lamang sa sama ng iyong loob kay Alimango. Dapat mong malaman na ang karahasan ay nagdudulot ng kapahamakan. Kaya, pinagbawalan niyang magdala ulito ng itak." Pagkatapos, pinayuhan niya si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. Mula noon, sa ituktok ng punong kahoy na gumagawa ng pugad si Martinez. Pero matatakutin pa rin at malakas kumukak si Palaka. Dumadamba pa rin ng dumadamba si Kabayo kapag natatakot. At dala-dala pa rin ni Pagong ang kanyang bahay. Samantala, lagi pa ring may dalang apoy si Alitaptap kapag gabi. At ang Lamok, matigas ang ulong hinahanap pa rin niya si Alimango at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Kung may naririnig kayong pulisap na paugong-ugong sa inyong tainga, ang Lamok iyon. Sapagkat hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya sa butas ang Alimango na akala niya'y sa butas ng tainga na ninirahan. Pinatnubay ang pagsasanay. Tukuyin ang sanhi at bunga ng mga nakasaad na pangyayari batay sa binasang teksto. Gawing batayan ang nasa talahanayan. Sanhi. Una, ginawa ni Kabayo. Sagot, dumamba ng dumamba si Kabayo. Bunga. Kaya ang nangyari sa mga itlog ni Martinez ay nabasag ang mga ito. Pangalawa, ginawa ni Pagong. Sagot, dala-dala ni Pagong ang kanyang bahay dahil natakot siya. Ang bunga, kaya kumukat ng malakas
si Palaka. Para sa pangatlong sanhi. Sanhi ng pagdadala ng apoy ni Alitaptap. Sagot. Nagdala ng apoy si Alitaptap upang protektahan ang sarili laban kay lamok na may dalang itak. Bunga. Upang makaiwas kay Alitaptap na may dalang apoy. Pang-apat, nagalit ng husto si lamok kay alimango. Bunga. Masyadong nadala si lamok ng galit kaya hindi sinasadyang naipagwasiwas niya ang itak at muntik matamaan si Palaka. Panglima, nagulo ang kaharian ni Mariang Sinukuan nang dahil lamang sa sama ng loob ni lamok at pagdadala niya ng itak. At ang bunga. Mula noon, si Martinez ay gumawa na ng pugad sa tuktok ng punong kahoy. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Para sa kasunod na gawain, babalaman. Humanap ng kapareha. Pag-usapan ang bawat sitwasyon. Batay sa babalang nakatala sa kaliwang bahagi ng talahanayan. Isulat sa kanang bahagi ang inyong kaalaman hinggil dito. Babala. Kaalaman. Simulan na natin. Para sa unang babala. Naglalakad kayo nang makita niyo ang babalang ito. Ano ang gagawin niyo? Narito ang posibleng sagot. Hihinto at titingin muna sa kaliwa at kanan bago tumawid. Pangalawa, nakasakay kayo sa jeep at nakapaskil ang babalang ito. May lalaking naninigarilyo sa harap ninyo. Ano ang sasabihin niyo? Narito ang posibleng sagot. Magalang kung sasabihin, paumanhin po, bawal manigarilyo dito. Maaari po bang patayin ninyo ang sigarilyo para sa kaligtasan at kalusugan ng lahat? Pangatlo, nasa mall kayo nang makita mo ito sa food court. Ano ang gagawin mo sa pinagkainan ninyo? Narito ang posibleng sagot. Liligpitin namin ang aming mga pinagkainan. Pang-apat, ano ang babalang sinabi ni Mariang Sinukuan kay lamok?
Tama. Binalaan niya si Lamok na huwag mang-asar o manggulo dahil maaari itong magdulot ng kapahamakan sa kanya. Panglima, ano naman ang ipinayo ni Mariang sinukuan kay Martinez? Magaling! Pinayuhan niya si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. Pangatlong aralin, pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang, at hugnayang pangungusap. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang pangungusap o isang sugnay na makapag-iisa at isa pang sugnay na hindi makapag-iisa. Ginagamitan ito ng mga pangatnig na dahil, kung, upang, kapag, at iba pa. Maihahalin tulad ito sa pangatnig na di magkatimbang na maaaring nagpapakita ng sanhi o dahilan kung sinasalungat ng pangalawang kaisipan ang naunang kaisipan. Binubuo rin ito ng sugnay na makapag-isa at sugnay na di makapag-isa. Halimbawa, dahil sa, hindi siya pumasok dahil sa sakit. Upang, nag-aral siya ng mabuti upang makapasa. Kapag, tatawag ako sa iyo kapag dumating na siya. Kung, sasama ako kung may oras ako. Samantalang, ang pangatnig na magkatimbang ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o makapag-isa ang mga sugnay nito. Halimbawa, at nag-aaral siya at naglalaro. O, gusto mo ba ng kape o tsaa? Ni, wala siyang lapis ni papel. Maging, siya ay masipag, maging matalino. Pagproseso ng pag-unawa. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Suriin kung paano ginamit ang pangatnig sa pangungusap na initiman at tukuyin kung ito ay magkatimbang o di magkatimbang. Isulat sa patlang ang M kung magkatimbang at DM kung di magkatimbang. Para sa unang bilang, dumadamba pa rin ng dumadamba si kabayo kapag natatakot. Ano ang tamang sagot? Ito ay DM. Pangalawa, mabuti at hindi nasipit ni alimango ang aking liig, pero nasugatan ang aking isang paa. Ano ang tamang sagot? Ito ay M. Pangatlo, kailangan kong magdala ng apoy para pananggalang laban kay Lamok na palipad-lipad at may dalang itak.
Ano ang tamang sagot? Ito ay DM. Pang-apat, itinaas ni Mariang Sinukuan ang kanyang kamay upang payapain ang lahat. Ano ang tamang sagot? Ito ay DM. Pinatnubay ang pagsasanay. Sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnik na nakasaad. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pagninilay sa pagkatuto. Nilay, hinay. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan. Ang sagot, hingil dito. Una, sa iyong palagay, kung hindi nagalit si Lamok kay Alimango, hindi kaya magkakagulo sa kaharian ni Mariang Sinukuan? Ipaliwanag. Pangalawa, kung ikaw si Mariang Sinukuan, pareho ba ang igagawad mong parusa kina Lamok at Martinez? Bakit? Pagsusulit. Para sa titik A o unang bahagi, lagyan ng check kung ang nakasaad ay tumutugon sa binasang teksto. Basahin at sagutin mo ito. Narito ang mga tamang sagot para sa unang bilang. Tauhan. Ang tumutugon sa binasang teksto ay ang Diyos o Diyosa na may taglay na kapangyarihan. Pangalawa, hukuman. Ang tumutugon sa binasang teksto ay ang lugar kung saan ipinatawag ang mga hayop. Pangatlo, tagpuan. Ang tumutugon sa binasang teksto ay ang pinagdausan ng naganap sa mito. Para sa kasunod na bahagi, basahin at sagutin mo ito. Sagutin na natin. Pang-apat, tagubilin. Ano ang tumutugon sa binasang teksto? Ito ay ang utos na kailangang sundin. At panglima, wakas. Ang tumutugon sa binasang teksto ay ang katapusang bahagi ng mito. Para sa kasunod
na bahagi o titik B. Buuin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari batay sa binasang teksto. Una, dahil sa pagdamba ng pagdamba ni kabayo, nabasag ang mga itlog ni Martinez. Pangalawa, dahil sa paghanap ni Lamok kay Alimango at pagdadala niya ng itak, nabulabog ang kaharian ni Mariang Sinukuan. Pangatlo, ang karahasan ay nagdudulot ng kaguluhan at kapahamakan. Pang-apat, hindi na nagpupugad sa lupa si Martinez, kaya naman ligtas na ang kanyang mga itlog at hindi na natatapakan. Panglima, hanggang ngayon ay galit pa rin si Lamok kay Alimango, kaya patuloy niya itong hinahanap at palihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Para naman sa titik C o pangatlong bahagi, gamitin sa pangusap ang mga panganig. Unahin natin ang magkatimbang. Basahin at sagutin mo ito. Narito ang mga halimbawa o posibleng sagot. Narito ang kasunod. Para naman sa di magkatimbang, basahin at sagutin mo ito. Narito ang mga halimbawa o posibleng sagot. Basahin mo ito. Kasunod, at ang panghuling bahagi, titik D, ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat babala. Sa unang hanay, ilagay natin ang babala. Para sa unang babala. Sa ikalawang hanay, ilagay natin ang paliwanag. Ano ang iyong paliwanag? Magaling! Ipinapahiwatig na mapanganib o nakalalason ang laman. Hindi dapat inumin, kainin o hawakan
ng walang pag-iingat dahil maaari itong magdulot ng matinding pinsala o kamatayan. Pangalawang babala. Ano ang iyong paliwanag? Tama! Ipinahihiwatig na bawal magparada ng sasakyan sa lugar na ito. Ang sinumang magpaparada ay maaaring pagmultahin o hatakin ang sasakyan. Pangatlong babala. Ano ang iyong paliwanag? Mahusay! Ipinapakita na bawal bumusina sa lugar na ito. Karaniwang ipinapatupad sa mga ospital, paaralan at lugar na kailangang panatilihin ang katahimikan. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa brilyante ng mga sangre, pagpapakilala sa mitolohiya, ang hukuman ni Mariang Sinukuan, pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang, hugnayang pangungusap, at ang babala. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.